from ancient times what is still to come. I say my purpose will stand, and I will do all that I please. Aming Diyos, aming Ama sa langit, tunay nga, Panginoon, nangyari ang kagustuhan mo at walang nakapigil sa iyo. Isang buong taon, Panginoon, puno ng biyaya. May mga pagsubok man at pinagdaanan pero hindi namin maitatanggi kahit kailan hindi kami naging isa. Hindi mo kami pinabayaan bagkus ay lagi mo pang ipinaramdam sa amin na hindi mo kami iwan ni pababayaan man. We honor you, Lord, again this day. Kung paano mo tinanggap ang aming pagsamba noong isang taon at nais din namin muli gawin ito. At sa pagsisimula ng linggong ito, you deserve it, Lord. You are worthy to be praised. Nararapat kang sambahin at pasalamatan. And Lord, as part of our thanksgiving to you, we will continue to listen and trust in your word. Kahit man, Panginoon, nakita namin ang aming mga kinaan at mga panahon na hindi namin nasunod ang iyong mga ipinapagawa sa amin. But Lord, we cling on to your promise that you will not give up on us. Salamat po, Panginoon, napakabuti mo sa iyong mga anak, sa amin, sa church na ito. Salamat po sa blessing mo sa aming pamilya. Hindi pa man sila naglilingkod sa iyo, Panginoon, pero mga pagpapalang binibigay mo sa kanila ay tila ba sila'y naglilingkod sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pagyapos, sa aming panahon ng aming kalungkutan, at sa pagbubuklod sa amin sa panahon na gusto na namin mag-isa at lumayo. Salamat sa lakas, Panginoon, na nangyayari sa amin kami nanghihina. Pero muli, aasahan namin, you are the same God. At ikaw na Diyos, pareho man ang Diyos na aming paglilingkuran noong 2023 at ngayon ay Diyos, you will do new things in us. Salamat po. Napakabuti mo, Panginoon. Talagang mahal na mahal mo kami. Dahil diyan, Panginoon, we are learning to love you more. And we want to confess it to you, Lord God. We love you so much. God, as we come to you, we humble ourselves. Again, we ask for paglilinis mo sa aming mga puso't isipan. Kailangan ka namin, Banal na Espiritu. Let your words speak to our soul hanggang sa tumago sa aming mga spirito at anumang koneksyon ng kaaway. Satan, the Lord rebuke you. In Jesus' name. Because we are under the proclamation of the name Jesus means the Lord of salvation. Maraming salamat, Panginoon. To you all the glory alone. In Jesus' name, amen. Palakpakan natin ang malakas ng Panginoon sa unang taon. Unang linggo ng taon na ito. Grabe, no? Praise God. So ito ang isinulat ni Paul sa mga taga Thessalonica o Thessalonians. Sabi niya, I make known the end from the beginning. Kumbaga, inispoil na ng Panginoon kung ano yung mga... Isaiah ba to? Okay. Okay, sige. Isaiah. Thank you for correcting. I make known... Okay. Yung second slide pala, nakopya lang. Ayan na, ako sana. Oh. Ang galing. Ayan, sinulat yan ni Isaiah pala. Okay. Parang mali pa rin eh. Nakataranta. Ba? Ayos na. Hindi mas spelling, no? Okay, ganun pa man, basta Word of God yan, ibinigay sa atin ng Panginoon yan. Ang sabi dito sa Word of God na ito, I make known the end from the beginning. Sinabi ng Diyos na, sinabi ko na ang katapusan sa simula pa lang. So, kumbaga, sa simula pa lang, alam nyo na ang magiging katapusan. From beginning to end. Kaya sabi niya,
from ancient times, what is still to come, I say, my purpose will stand and I will do all that I please. Sa umpisa pa lang, sinabi na ng Panginoon, He will die for you. Ba, sabi niya sa 1 Peter chapter 3, before the foundation of the world, before the foundation of the earth, the Lamb was slain. Kumbaga, handa na ang Diyos. Ito ang magiging katapusan. At ang sabi niya, ito ang aking kalooban. The very purpose of the Lord. Sabi niya, ang purpose niya, mangyayari yan sa ayaw at gusto ng tao. Because He is God. Pwede tayong mag-decide kung anong gusto nating gawin this year. Pero at the end of the day, ang Diyos pa rin ang masusunod. Sa mga taong hindi nananampalataya sa Diyos, isang bagay na ayaw yan nila. Kasi ang gusto nila, sarili nila masusunod, sarili nilang mga desisyon o kagustuhan. Pero, tayong mga Kristiyano, we realize, kaya tayo naging born again eh. We realize that we are failure. At kahit anong gawin natin sa buhay natin, we will end up failing our lives, di ba? Kahit anong pagsisikap natin sa buhay natin, ang mangyari lang ay ipapahamak lang natin ang ating sarili. We are bound for self-destruction palagi. Tayong mga tao, without God, the only thing na magagawa lang natin is to destroy ourselves. But thanks to God, salamat dahil ito ang ating Panginoon na mangyayari ang kanyang kalooban at walang makapagbabago nun. Let's also read yung susunod na verse. Ito na pala yung 1 Thessalonians. But the plans of the Lord stand firm forever. The purposes of His heart through all generation. So, ang kalooban ng Panginoon ay mananatili magpakailanman at sa lahat ng henerasyon. Bilang tao, dapat nagpaplano tayo personally or individually sa ating mga buhay. Kasi nga, ayun yung kagandahan ng kalayaang binigay sa atin ng Diyos. Binigyan kanya ng kalayaan to choose what career or path yung tatahakin, di ba? At sinong mga kaibigan ang pipiliin mo. May mga may mga bagay na hindi mo pipiliin kundi ang Diyos ang pipili para sa iyo. Halimbawa na lang, pamilya mo, nanay, tatay, di ako ang pumili noon, ang Diyos. And He knows the best. At habang tumatanda ako, na-realize ko, tama nga ang Panginoon. Ito yung perfect fit na family for me. At sa mga bagay din na ibinibigay sa atin ng Panginoon, ay yung church na ating kinabibilangan. Ang Diyos din ang mamimili. Siya rin ang naglalagay sa atin kung saan tayo lalago sa pananampalataya. At habang tayo ay nagpaplano, para maging magaan ang pasok ng 2024, para hindi mabigat, ay kailangan alam natin kung ano yung kalooban ng ating Diyos. Hindi dahil may kung ano yung mahika o swerte para magaan ang pasok ng taon, no? Hindi yon. Para ang buhay natin ay, tila ba para ang Diyos ay hindi kontrabida sa ating buhay? Sino dito nakakalimutan pa rin hanggang ngayon, hanggang ganon? Parang minsan ang Lord kontrabida sa mga gusto ko, no? Ito gusto kong jowa, Lord eh. Ito yung gusto kong trabaho, ito yung gusto kong tahakin, Panginoon. Kapatid, kahit pa anong gawin natin, hindi rin naman tayo mananalo sa Panginoon. Siya rin naman may hawak ng ating buhay. Kaya gusto ko sa inyo at gusto rin natin para sa ating mga buhay ay magaan ang pasok ng 2024 na nararamdaman mo na ang Diyos na ito ay hindi contradict sa iyong mga plano. Kaya magpaplano ka, di ba? But regardless of your plan, kailangan kung magpaplano ka ayon sa saan sa tingin mo? Yan, kalooban ng Panginoon. Nakaka-frustrate yung buhay Kristiyano pero ito yung pinapagawa ni Lord tapos ito yung ginagawa natin. Talagang napakahirap. Kaya nga minsan naiinggit tayo sa mga unbeliever eh. Kung meron man kahit minsan din naman ako. Buti pa sila, no?
Isa lang yung ano nila, magpakasama eh. Yun na yun. Hindi sila nalilito, basta magpapakasama, di ba? Kaso nga lang, magpapakasama sila ng ilang taon na napakaiksi ng buhay, pero ang kapalit naman ay walang hanggan. Topic natin ay, or title natin, Knowing God's Will. Kaya tayo nagpa-fasting. Gusto natin malaman kung ano yung kalooban ng Panginoon. Ang Daniel's fasting, 21 days, ginawa yun ni Daniel kasi meron siyang pangitain. Meron siyang vision, pero hindi niya maintindihan. Hindi niya pa maunawaan, hindi niya ma-interpret. Kayo, meron din ba kayo mga ganon? Parang nakikita ko sa akin. O kaya naman parang hindi mo alam kung ano yung direction mo. It's a good thing na magpakumbaba sa Panginoon at mag-ayuno. Pwede mong gawin yung ginagawa ni Daniel, which is ginagawa nga natin. Gusto kasi natin, ngayong taon na ito, malaman natin, ano ba pinapagawa mo sa akin this year, Lord? Pero sa tanong yung katabi mo, sa tingin mo, pinapagawa sa'yo ni Lord? Alam mo na ba? Sa tingin mo, hindi mo pa alam? Ako rin, specifically, hindi ko pa talaga eksaktong nalalaman. Although meron tayong gusto, amen? Tama po ba? May mga gusto tayong gawin sa ating sarili, katawan, di ba? Pero maganda, habang ginagawa natin to, alam din natin kung ano yung kalooban ng Panginoon. At para malaman ang kalooban ng Panginoon, sabi niya sa Romans chapter 12 verse 2, "Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect." Para daw malaman mo ang kalooban ng Panginoon, ang sabi ng Diyos ay, huwag kang umayon sa takbo ng mundong ito. Ayun ang paraan ng Diyos para malaman mo kung ano yung kalooban niya. I praise God, nung pinakahuli kong trabaho, talagang pinaghandaan ko. Sabi ko, kasi ilang beses ako nagtrabaho, pero yung mga trabaho na yun, laging naglalayo sa akin sa Panginoon. Either nagkaroon ako ng chicks, ng babae, tapos yung pera ko, kung ano na ginawa ko, nagbisyo lang ako, naging mayabang ako, nagyosi, inom alak, bar doon. Tapos kung ano-anong mga maling bagay hanggang sa nakailang trabaho ako. Pero nung napunta na ako sa Panginoon, sabi ko sa Diyos, Lord, natatakot ako magtrabaho kasi pag nagtrabaho ako, dadala na naman ako eh. Malakas ang hatak ng pera. Malakas ang hatak ng karir. Maagaw ako kasi biruin mo, 8 hours to 9 hours nandun ka. Iba kasama mo, iba kausap mo, iba ginagawa mo. Talaga nga namang makaka-impluensya. Tama po ba? Pero sabi ko, bago etong last na trabaho ko, I praise the Lord. And wala akong may pagmamalaki, pero yung pinakahuling trabaho ko, bago ako mag-full-time, I can say na naging successful ako sa huli kong trabaho. Kasi I decided, naalala ko pa nga nun, kumanta pa ako sa Panginoon nun ng Your Love So Deep is Wash. Ano bang title nun? Sinking Deep. Kasi parang i-tune up ko na yung heart ko, Lord, kahit anong mangyari, kailangan ko magtrabaho, Lord eh. Ito yung calling ko eh. Ito yung kailangan kong gawin sa buhay ko. Ngayon, Panginoon, kailangan ko na lang siguraduhin na kung magtatrabaho man ako, itong trabaho ko magagamit ko para sa kaluwalhatian mo. So, ano yung ginawa ko noong mga panahon na yon? So, una sabi ko, Lord, magta-tithes talaga ako kahit anong mangyari. Kasi I know na ang pagta-tithes maglalayo sa akin sa pagmamahal ng pera. So, I will do it, God. So, nagawa ko naman. Salamat sa biyaya lang ng Panginoon kasi kung ako lang, di ba? Ang sarap kaya, 13-month pay. Sino dito? Nasulit ang 13-month pay, buong buo. Hindi binigay yan sa Diyos. Sulit ba yun? Hindi, kapatid, no? So, and then, meron pa yung schedule ko. Sabi ko, Lord, hindi ako papayag na dahil sa trabaho ko ay mababawasan ako ng oras sa'yo. Dahil alam ko, binigay mo to hindi para magkulang ako sa'yo. Binigay mo to para lalo akong pagpalain sa pananampalataya ko. Para lalo akong lumago sa aking pananampalataya. So pagkatapos ng trabaho,
gagawin ko palagi, pupunta ako dito sa church kasi ayoko nga nasasanay na hindi nagpupunta ng simbahan. Gagawin ko, magwawalis-walis, tapos makikipag-fellowship. Hindi na ako masyadong nakikipagkwentuhan sa mga katrabaho. Kaya halimbawa, may mga banding-banding sila. Pupunta na lang ako ng church, tapos magbabasa ako ng Bible. And I thank the Lord. I think 3 years ako doon, or 5, hindi ko sure. Ganun lang, yun naging routine. At kapag may plano ka, may mga kagustuhan ka sa buhay mo, kapatid, siguraduhin mo na itong tatahakin mo ay hindi against sa direction ng Panginoon. Huwag naman tayo magpaka-super spiritual na dapat lagi ka lang nasa church. Hindi yun yung basis eh. It's a blessing na mag-business, magtrabaho, mag-aral. Pero kung yun yung mga bagay na yan, kung may pamilya, halimbawa, magpapamilya ka na, mag-aasawa ka. And yan yung magiging dahilan for us to mawawalan na ako sa Diyos eh. Kasi magpapamilya na ako. No, actually, yun nga yung opportunity mo to bring glory to the Lord sa pagiging isang ama. Pagiging isang ina. At ganun yung ginagawa ng ating mga elders. Pero I encourage kung meron mga elders or mga professional, mga estudyante, that they are saying na parang nagiging hadlang ang mga bagay na ito. Mga kapatid, ang mga pagpapalang galing sa Panginoon, magdudulot sa atin yan ng paglago ng pananampalataya, hindi para lalong manlamig. Kaya nga magandang mindset yung, magpapasukan na, di ba? Na it's true na baka mabawasan ang oras kasi schedule, nangyayari naman talaga yun. Halimbawa, Friday, alas 6, may klase ka pa rin, wala tayong magagawa doon eh. Pero, if we think this way na, mag-i-schooling na, okay, pastor, magka-campus ministry na ba tayo? Ibig sabihin niya. Diba parang, ayun yung direction na alam mo na ito yung gusto mong gawin, dapat mong gawin, at ito rin yung gusto ng Panginoon sa buhay mo. Yan sabi ng Panginoon dito, for you to know the will of God, do not be conformed to this world. Kahit maliit pa yan na bagay, basta makamundong bagay, kung pwede mo namang ibitawan at ibigay mo na sa Diyos. Ayaw mo, at dahil dyan, malalaman mo, matidiscern mo kung ano ang kalooban ng Diyos. Talagang malaman ang kalooban ng Diyos, it takes effort. Ngayon, nakafocus kayo sa akin, nakatingin kayo sa akin. Siguro nyo, ayoko hindi. Dapat, nakikinig kayo. Pero paano pag Monday to Saturday? Diba? How do you fix your eyes to the Lord? How do you focus? Maganda yung nakikita natin sa social media ngayon. If we treat our Bible like our phones, yung pagkagising, titingin agad sa Bible, bubuksan, habang naliligo. Sino dito nasa CR, nag-cellphone pa rin? Diba, minsan, ginagawa rin, parang masulit ko man lang. Ano? Paano kaya kung gano'n natin i-treat yung Bible, no? Nasa CR ka, magbubukas ka ng Bible, gigising ka, magbubukas ka ng Bible. Tapos meron ako nakita, nakarelate ako. Minsan kasi pag nagdadrive ako, gusto ko nagpapatugtog cellphone, diba? Tapos meron doon, over-exaggeration, nagdadrive siya pero nagbabasa ng Bible. Sabi ko, wow. Pero I realize, oo nga, no? Minsan, pinagsasabay ko yung pagsa-cellphone sa pagdadrive, parang oo nga naman, bakit? Bakit parang awkward yung mali yun, syempre, baka disgrasya. Audio Bible, yan, oo, maganda rin yun. Magandang, kasi, medyo yung mga kabataan your level of understanding or receiving information is really fast. So, pwede ng audio talaga. So, for you to know the will of God, hindi lang yan pag Sunday o kaya makipag-usap kayo kay pastor, sa amin, sa mentor, yun ba yung kalooban ng Panginoon, pastor? Hindi. Gusto mo malaman ang kalooban ng Panginoon, you do not conform to this world. Sabi yan sa Romans chapter 12. At ito rin, sa Ephesians chapter 5 verse 17, therefore do not be foolish, but understand what the Lord's will is, or what is the Lord's will of the Lord. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Sabi dito, wag daw kayo magpakalango sa alak. Hindi naman kayo nagpapakalango sa alak, no? Outdated na yan, hindi na yan ang usong addiction ngayon. Tama ba?
Iba na ang usong addiction ngayon. Hindi na alak. Social media. That's true. Vape. Yan, oo, vape. Diba? Iba na. Hindi na yan. Shabu na. Marijuana. Pero we don't mock those people kasi tayo nga mga Christian we found ourselves, diba, getting addicted to something else. So we understand them. Sabi dito, instead, be filled with the Spirit, speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sing and make music from your heart to the Lord, always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. So para malaman daw natin ang kalooban ng Panginoon, isa sa mga banggit dito ay spiritual fellowship to one another. Now, yung spiritual fellowship, sinabi dito, magkita-kita daw kayo talking about psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sanay naman kayong magkakasama, di ba? Nagtatawanan, naghaharutan, kumakain palagi. That's what we call bonding. Pero iba kapag fellowship or spiritual fellowship. Nagkikita kayo hindi para pag-usapan yung isang topic lang na walang kabuluhan o ibang tao o chismis, you talk about negative things to other people. Diba? That's not fellowship. Ang fellowship na sinasabi dito, kapag magkakasama daw kayo, you talk about the psalms. You sing to the Lord. Pag magkakasama, pwede ba tayong umawit sa Panginoon? Tapos encouraging one another with the Word of God. Now, sa mga magbabarkada sa church, when is the time na parang, uy, gather tayo para Bible study? Awkward, dude. Hindi naman, no? Parang, let's gather, let's pray. Ha? Parang bihira yun no? Pwede ba tayo magkita? Pre, saan tayo punta? Kain tayo. Wow, ayos yan Pero magkita, pre, kita naman tayo. Bakit? Pray tayo, ha? Bible study sa China. Mamaya pala, nagmamadali tayo, no? So, aalis pala kami, kakain kami nila, pastor. Kakaturo pa lang, no? Hindi, fellowship to. Ano ba tawag dyan? Despedida. Pero hindi naman tayo over-spiritual nga. Sabi ko sa inyo na parang puro word of God, puro word of God. Pero sharing thoughts of one another, yung mga experiences. Pero more often than not, minsan maganda rin yung makikita tayo for a spiritual purpose. Di ba? Yung mentoring, kailan ang huling mentoring? Di ba? Parang napangiwi ka. Kaka-backup mo lang tayo kanina. Diba? Pinapahalagaan ba natin yung mentoring natin? Kailan kayo nag-mentoring? Aba. Pero kapag nagaya si Biling, kain tayo. Sunura kayo agad Kaya sinusunod yung lagi yung kagustuhan ng laman Pero pag nagtawag na si Biling, tara, ayoko naman libre. Gusto ko na mag-pray tayo. Walang sumasama. So, para malaman natin ang kalooban ng Panginoon, minsan talaga, o madalas, ang Diyos gumagamit ng tao to speak on our behalf. Kasi yung mga kapatid natin na Christian, syempre sila may mga word of God din sila. At yung mga naranasan nila sa Panginoon, yung naibabahagi nila, nakakatulong sa atin para malaman natin ang kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, make time sa ating fellowship. Sa mga youth, minsan na lang kayo maging kabataan. Hindi yan mahabang panahon. Sulitin nyo na. Ang mga pagkakataon na pwede kayong pumunta. Minsan lang, ano lang naman yan pagka uwi mo, papagalitan ka lang naman. Pero sabi mo, I share the same suffering of Jesus Christ. Ganon talaga. Kami, naranasan din naman namin uuwi kami sa bahay, galing kami sa fellowship prayer, sabihan kami ng parents namin, pag ganyan-ganyan ka pa, demonyo ka naman. Wow. It's really hasako. Sa mga kabataan, hindi pa nga tayo umaabot sa, di ba? Ngayon nga, dati, pag sinabi kasing born again, kulto yan Talaga, talagang pagpunta ka, ano naman yung kultong pinuntahan mo. Ngayon, pag sinabing born again,
alam na nila yan, na matik na Christian yan, nakakatulong yan, mabuting bagay. Kasi nga, well-known na ang born again eh. Hindi na siya katulad noon. Actually, mas nahihiya na nga sila sa born again eh. As I observe, in other religion, pag sinabing born again, ilang na sila. Alam nila, mabait talaga ang mga born again, matulungin. Pag sinabing born again, totoo yung mga yan. Walang bisyo. Pero kung tayo ano man yung ating mga challenges pagdating sa ating fellowship or ating mga gathering, let's give time. Bigyan natin ng Panginoon ng oras na nararapat para sa Kanya. And again, the fellowship lang, hindi lang naman yan sa church, no? So, number 2, to know the will of God. Kasi magmamadali tayo. Sabi dito, be filled with Spirit. The Holy Spirit knows the mind of Christ, sabi sa verse, sabi sa New Testament. Ang nakakaalam ng pag-iisip ni Kristo ay ang banal na Espiritu. Now, paano ba tayo ma-filled ng Holy Spirit? Pinag-aralan natin yan mga nakaraan. Pero by being filled by the Spirit, syempre, by being intimate with the Lord. Yung spending time with God. Gusto nga natin pag nanonood ng sine, di ba? Walang istorbo. Gusto natin very komportable. Kapag schedule ng sine, nakalagay, anong oras yun? 1:55, di ba? Talagang ayaw natin malay because gusto natin makita yung the whole experience. Ano ba pinanood yung Rewind? Trending na trending yun. Firefly. So wala, hindi nakakaiyak yun. So, ganun din sa Panginoon. Para malaman natin ang kalooban ng Diyos, we really need to stop. Kailangan natin huminto kung ano yung ginagawa natin. Mahalaga po ang pag-aalaga sa asawa. Mahalaga ang pagmamahal sa mga anak. Pag-aaral at trabaho. Pero mahalaga ba ang Panginoon? Mahalaga siya. Minsan kasi, si Lord naman kasi maiintindihan niya. Yung asawa ko di maiintindihan pag di ako nagsaing eh. Magagalit yun. Kasi minsan ganun din yung mindset natin nasa Christian. We know that the Lord will always understand that. And that's true. Maintindihan tayo ng Diyos kung, mga kabatid kung kauna-unawa. Alam niya yung mga panahon na dapat tayong intindihin. Alam niya kasi laman ng puso natin eh. Ibang tao hindi alam yan, ganyan kinikilos mo, ganyan ka kasi. Pero hindi ganun ang Panginoon, nakatingin siya sa ating mga puso. Kaya iba umunawa ang Panginoon. Alam niya yung mga panahon na, anak, naiintindihan ko yan, sige. Alam ko kung bakit ka nagkakaganyan. Pero may mga pagkakataon din ng Panginoon, anak, hindi mo naiintindihan. Kailangan mo maintindihan. Kaya may gagawin ng Panginoon para maintindihan natin. There are times in a way of correction or discipline. Salamat na lang, kilala tayo ng Panginoon. Kasi kung di tayo kilala ng Panginoon, laging hindi perfect ang kanyang judgment. No? But thank God. Hindi siya nagkakamali ng judgment. So mga kapatid, ibig sabihin niya, Pastor, di ako naintindihan ng Panginoon. God understand us hanggang huling hininga. Maintindihan tayo ng Panginoon. Pero, tutulungan din tayo ng Panginoon na intindihin natin siya. Kasi tayo rin naman nagsasuffer if we don't understand God eh. Pag hindi natin siya naiintindihan. At sabi din dito, to know the will of God is by thanksgiving. Pagpapasalamat, being a grateful person. Ayan ang sumpa o sakit sa mga Israelita. Ayun, parang supernatural yung pagiging reklamador nila sa buhay. No? Yung pag-adore nila in negative things, parang hindi na normal talaga. Yung mga Israelita, biruin mo, may blessing sila araw-araw,
Hindi nila kailangan ng bahay every day. They are in a perfect place, in the presence of God. Pagkain araw-araw, libre, galing sa langit, ang chef nila si Lord. Perfect weather, di mo kailangan ng air condition. Sa gabi, meron kang thermostat, masyadong malamig, papainitin ko. Pero, napaka-ungrateful nila sa Panginoon. And the antidote, mga kapatid. Alam nyo, antidote talaga sa buhay Kristiyano para lagi natin nakikita yung pagkilos ng Panginoon, lagi tayo nagpapasalamat sa Diyos. Hindi common thing kapag sinabing salamat, buhay na naman tayo this year, no? No, we meant it. Talagang sinasapuso mo nga, salamat, buhay ako ngayon and thank you for all the blessing, Lord. Maraming salamat. Alam mo, kapag nagpapasalamat ka sa Panginoon, you always, you teach yourself na hanapin palagi yung mabuting bagay na ginagawa ng Panginoon. Kapag isa kang tao na mapagpasalamat sa lahat ng nangyayari sa buhay mo. Ewan ko na lang, may hindi pa makapagpasalamat sa Panginoon this 2023, ah. Tama, 2023. Last year. Akala nyo, mali na naman ako sa data. So, an antidote for us to always na hindi alisin ang tingin natin sa Panginoon, yung lagi tayo magpapasalamat sa Kanya. Lagi nating aalalahanin yung mabuting ginawa ng Panginoon. Last year, sabi ko, isusulat ko lahat ng testimony ko sa Panginoon. Unfortunately, hanggang January lang. Hanggang March lang. Sabi ko, para pagkatapos ng taon, may babalikan ako. Para mababasa ko, wow, ang dami na palang ginawa ng Panginoon sa akin. Pero alam mo mga kapatid, dumating ako sa punto ng buhay na hindi mo na pala kailangan gawin din. Pero maganda kung ginawa ko, no? Pero God is really an overflowing God. So kung ano man yung inyong tatahakin this year, please kapatid, don't make it hard on you. Kung mag-aaral ka, gawin mo para sa Panginoon. Huwag ka magpasikat sa mga kaklase mo or to attain anything o maabot yung una, gawin mo para sa Panginoon. Let God be the center. Kung ikaw magtatrabaho, kapatid, para hindi ka haggard. Hindi ka uuwi na parang, galit na nga sa'yo yung boss mo, feeling mo pa, galit pa sa'yo si Lord. We know God is a merciful Lord, no? Give it to God. Bigay mo sa Panginoon. And one purpose, so nagtatrabaho ako nun. Total, may mga nagtatrabaho na, no? Sabi ko, mag-share talaga ako ng gospel. Laging umiikot sa isip ko. At yung trabaho na ito, kasi, naalala ko noon sa church, dito sa church, kapag may trabaho, ang common thing, pag may trabaho na nawawala na sa Panginoon. Kaya ako, natatakot din nila yung magtrabaho. Sabi ko, nakakatakot naman. Kasi naririnig-rinig ko na, usap-usapan eh. Pag nagtrabaho na daw ang isang tao, malalayo na daw sa Panginoon. Kaya sabi ko, nakakatakot naman pala magtrabaho kapag Kristiyano ka na eh. Pero sabi ko, hindi. Para sa Panginoon, para maluwalhati siya. Gusto ko, Lord, mabigyan ka ng luwalhati. Kahit nagtatrabaho ako, hindi mararamdaman ng tao na napapabayaan kita, Panginoon. Sa biyaya lang ng Panginoon. Amen? At ganun din sa atin. Sabi ko sa mga bago nagtatrabaho, first 3 months, medyo adjustment pa yan, mahihirapan ka pa eh. Kasi yung katawan mo, iba pa yung tulog mo. Diba? Siyempre, mag-a-adjust ka talaga sa umpisa, pero dapat hindi ka papayag. You break the habit or you break kung ano yung nakasanayan na negatibo. So kung ano man yung tatahakin mo ngayon, ginagawa mo ngayon sa trabaho, kapatid, Roy, kung ano man, munti ka ko na mabanggit, no? Private lang to, private. Kung ano man yung plano mo, kung ano man yung gagawin mo, business man yan, sa pamilya mo, magpapamilya ka na, magjojowa ka na. No, Jay, magjojowa ka na ba? Kung magjojowa, bigay mo sa Panginoon, bata pa. Oh, sorry. Ate Janet, di ba? Tayo lahat. Di ba? Kung ano man yung ating tatahakin, siguraduhin naman natin
na nakasentro to sa Panginoon para hindi tayo nahihirapan sa buhay natin. Amen? Yan. Ano mang plano mo? At sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 15, ito po talaga kalooban ng Panginoon. Ito ay sapagkat ang kalooban ng Diyos na sa paggawa nyo ng mabuti ay mapatahimik ninyo ang walang kabuluhang salita ng mga taong mangmang. Yung sinasabi dito, yung mga hindi nagpapasubmit sa authority, sa gobyerno, sabi, gawan nyo sila ng mabuti. So kung ano man yung tatahakin natin, ang kalooban ng Panginoon, ano mang gawin sa'yo ng boss mo, o ng kung sino man, mga katrabaho mo, kaklase mo, teacher, pamilya mo, ang gawan mo sila ng mabuti. Yun ang kalooban ng Panginoon. Bakit mo sila gagawa ng mabuti? Para ba ma-promote? No. For them to know Christ. And I thank the Lord, pinakahuling bagay na ginawa ko bago umalis ng trabaho, I know you have your own testimony din, no? Yung TL ko, no, na dating galit na galit sa akin, kasi nga Christian ako, born again, alam nila, in their mind, akala nila homophobic ang mga Christian. Pero they don't know, we are the one who loves them so much. But we just tolerate their sin. So, lahat, dahil alam na ng mga ka-teammates ko na magre-resign na, siniraan na siya, lumabas na yung mga dating kakampi niya, kasabay niya sa lunch, na sip-sip sa kanya. Tapos yung naiwan sa kanya, yung ako na, na ang tingin niya sa akin yung masamang tao. Kasi parang, ayun yung tingin niya sa, akala niya, hindi ako sumasama sa mga team building or mga inuman dahil tingin ko sa kanila masama. Pero at the end of the day, sabi ko, TL, are you okay? Tapos, pwede ba kitang mag-pray? And then, as I remember, he get to know Christ. Nalaman niya kung sino ang Panginoon. Diba? Dito na tayo magtatapos. Ano, may last 2 verse ba? This is good and pleases. Ito daw ang mabuti at nakalulugod sa Panginoon, ang ating tagapagligtas, who wants all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. Kung tatanungin niyo kung ano kalooban ng Panginoon, ito talaga ang kalooban ng Panginoon. Ang lahat ng tao ay maligtas. That's the will of God. Kaya nga sabi niya, di ba sa Isaiah, sa umpisa pa lang, sinabi ko na ang katapusan. Sa mga pinapanood natin, lalo na yung One Piece, ang tagal ng ending, ilang taon na yan, 10 years na. Sinusubaybayan pa rin namin. Hindi namin alam yung ending. 20 years? Grabe. Pero very hook pa rin kami. Pero sa Panginoon, sa umpisa pa lang, alam nyo na yung katapusan. At ito ang kalooban ng Panginoon. Ang lahat ng tao ay maligtas. Kapatid, bibigyan ka ni Lord ng mga pinapanalangin mo this year to fulfill His purpose. O, magiging teacher ka to fulfill your purpose. At kung ano man tatahakin mo. Magkakaanak, magkakaasawa. Ewan ko kung anong plano nyo sa buhay. Si Roy ata gusto maging Italian model eh. Parang kung ano man yung purpose mo, yung purpose mo sa buhay, kung anong gusto mong tahakin, hayaan mo yung purpose mo ay maging purpose din, katulad ng purpose ng Panginoon. Wala na ibang mahalaga sa buhay natin eh, kundi maibigay sa tao yung, sarap kaya tumulong. Diba? Sa pag nakakita ka ng gutom, magbibigay ka ng tinapay. Halimbawa, kami ngayon, kaming magkakaibigan, nagugutom kami. Ang sarap kayo sa pakiramdam, yung papakainin ka, di ba, Genesis? Tumutulong ka sa mga nangangailangan. Oh, yeah. Late reaction, di kasi nakikinig eh. Wag pakainin to, no? Pero kung sa mga maliliit na bagay na yan, we find our purpose, kung nagiging masaya na tayo, what if yung maibigay mo talaga yung tunay na kailangan ng isang tao? Yun yung kanyang kaligtasan, buhay na walang hanggan. Natuwa ako sa nanay ko last year, ewan ko nanonood siya ngayon, last year, nung 12 na, nagsasayaw siya, parang celebrating life, sabi niya, buhay pa rin ako, buhay pa rin ako. So, tuwa siya sa Panginoon. At sabi ko nga kanina, wow,
O nga no, people are celebrating because they had just 1 year of life. Tuwang-tuwa ang mga tao, yes, nabuhay ako 2023. Meron akong isang taon na na-survive o na-enjoy, na-celebrate. What if, kapatid, na hindi lang 1 year yung matanggap mo yung buhay na maranasan? What if it's 100 years? At malakas ka pa, at di ka nangihina, wala kang sakit. What if 1,000 years? Kaya nga tutuwa ako sa mga tao, nag-celebrate sila, nagsasayawan, yes. Kasi deep in their hearts, buhay pa ako, yun naman talaga yun di ba? Kaya din ganun din sa mga birthday. Kaya salamat, kasi nabuhay pa ako, salamat sa Panginoon. If we are celebrating on those little things of 1 year, 20 years, 30 years, kapatid, there is more to celebrate in life. Everlasting life. Kaya kung nagsasayaw tayo, natutuwa sa nanay ko eh. Kaya siguro nakuha ko sa kanya yon. Pag masaya, sasayaw siya. Kaya masaya tayo sa mga maliliit na bagay. We should celebrate more on the greater things. Celebrate more sa everlasting life binigay sa iyo ng Panginoon. For this is the will of my Father, that everyone who looks on the Son and believes in Him should have eternal life, and I will raise him up on the last days. Ito ang kalooban ng ating Panginoon. Ang lahat ng mananampalataya sa Panginoon, kay Kristo, sa Panginoong Hesus, sa ginawa niya sa cross, na siya na Diyos na katawan tao, namatay para sa atin, at muling nabuhay. At lahat ng maniniwala doon na ang Diyos ang namatay, tayo na namamatay ay gaya ng Panginoong Hesus ay mabubuhay din. Ayun ang kalooban ng Diyos. That's the will of God. Kalooban niya na maligtas tayo, pero para tayo maligtas, ito ang paraan ng Diyos. Lahat ng titingin kay Jesus, lahat ng mananampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pumalakpak ang may buhay na walang hanggan. Fix your eyes on Jesus. Dito tayo magtatapos. Give thanks in all circumstances. Sana naman this 2024 maging panata natin to. Lagi tayo magpapasalamat sa lahat ng ating sitwasyon. Okay, mga kapatid? Kanina inawit yung worship song na team song ko nung talagang napakahirap nung sitwasyon. Tayo rin yung pandemya, yung sa dalamhati. Oh, salamat Panginoon. So, naalala ko yung mga panahon na may pandemya pa noon, di pa magaling yung mother ko noon. Tapos parang every single day, parang hindi siya okay. Pero nung lagi ko hindi, Lord, Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Lagi ko minimeditate yun. At yung unang beses na nabalitaan kong na-hospital siya, ayun agad yung binanggit ko, alam ko mabuti ka, Panginoon. Every single day. Alam ko mabuti ka, Panginoon. May ginagawa. Ayun na nga. 2023. Nagsasayaw siya, nakala mo na hindi nagkasakit, kala mo hindi So, ganun lang talaga kapatid. That's our life bilang Christian. This 2024, lagi ka magpasalamat. Lagi mong hanapin ang mabuting bagay na ginagawa ng Panginoon. Kahit na hindi mo makita, pilitin mo pa rin. Bakit daw? For this is the will of God in Christ Jesus for you. Ito yung kalooban ng Panginoon. Lagi ka magpapasalamat sa Kanya. Ngayong araw na ba ito, perfect ba to? Hindi naman kailangan maging perfect eh. Para magpasalamat ka, kailangan maging perfect muna. No, kapatid? It doesn't need everything to be perfect bago magpasalamat sa Panginoon. Kailangan mo lang makita na ang Diyos gumagawa ng paraan palagi sa sitwasyon mo. Doon sapat na yun, magpasalamat tayo sa Panginoon. At yung ginawa niya sa atin. Ano man mangyari sa buhay natin, 2024, magka-pandemya man ulit,
gerahin man tayo ng China, di ako nagde-declare pero kung ano man yung mangyari sa atin this 2024, ang kalooban sa iyo ng Diyos, magpasalamat ka. Ngayon, maabot mo man yung pangarap mong trabaho, mapagawa mo man yung church dahil galing sa savings mo sa bangko, o kung ano man, yung magkaroon ka man ng lover of your life na on fire, na partner sa Panginoon, ma-restore man ang iyong pamilya, ang mag-asawa, ang mga anak, ano man ang mangyari, mga kapatid, wag nating aakuin na dahil sa atin, magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Let's all pray. Panginoon, paghahanda mo na sa amin ito. Ngayon, 2024. Hinahanda mo ang aming isipan na naniniwala kami na hindi nagkataon na ito yung gusto mong sabihin sa amin sa unang linggo ng taon na ito. Naalamin namin ang kalooban mo at yung kalooban mo na pinapagawa mo sa amin ay magawa namin. But God, in everything, ano man ang aming maging sitwasyon, turuan mo kami, ang bawat isa na lagi magpasalamat sa aming mga pagdaraanan. Mapablessing man ito or testing, Lord, we thank you. Ngayon pa lang, Lord, salamat sa mga pagsubok, Panginoon. Salamat sa kasagutan sa aming mga panalangin. At salamat sa iyo na tapat at mabuti. Panginoon, this 2024, we offer it to you, Lord. Binibigay namin ito sa iyo. And as we declare kanina, we want to speak the name of Jesus. Lord, we just don't want to sing song and shout. Gusto talaga namin, Panginoon, ano man ang gagawin mo sa 2024, Lord, is we lay it all down to you. We trust in the will of the Lord. We trust in your will, God. Sa anumang kalooban mo. That's why we always pray, Lord, in Jesus' name. We say that, Lord, kasi sinasabi namin, ito po lahat ng aming panalangin, but God, ikaw nang bahala. Sagutin mo ayon sa kalooban mo. Lord, we expect hindi lamang, we don't want to be negative people, but we want to be realistic people, God. We know, dadaan kami sa mga maraming pagsubok sa isang buong taon, but we want to be optimistic, Lord, na alam namin na lahat ng ito ay pinahintulutan mo. At lahat ng aming mararanasan ay magdudulot sa amin ng mga mabuting bagay, for every good gift comes from above. To you all the glory alone, in Jesus' name we pray. Amen.